Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa aking vlog. Ito na naman po si Ball Square na maghahatid sa inyo isang panibagong vlog para sa araw na ito. Ngayon para po sa vlog na ito, ang pag-uusapan po natin ay ang ikahuling laban na magaganap sa quarterfinals. Ito po yung laban ng TNT versus Magnolia. Now, yung TNT versus Magnolia, naglaban na sila recently lang. Ito yung pinakahuling laban ng elimination dahil ito yung parang na-postpone dahil sa bagyo. And then na-reschedule nila ng December 21, I think. And then ngayon maglalaban ulit sila kasi sila yung maghaharap sa quarterfinals. Now dito, ang papasok na twice to beat dito is of course yung TNT kasi sila yung nakakuha ng third place. Samantalang etong Magnolia naman, sila yung nakakuha ng 6th place, kaya sila yung twice to win. So ibig sabihin kailangan ipanalo nila ng dalawang beses yung laro nila sa against TNT para makapasok sila sa semifinals. Okay po, bago po tayo mag-start sa analysis natin sa dalawang team na to na maglalaban, syempre sisimulan natin yung ating vlog na to kasi ano to prediction at saka yung preview. So sinisimulan ko lagi to ng aking prediction score. So etong prediction score ko na ito yung parang disclaimer ko na nagkakamali din ako dito. Gumagawa ako ng mga preview in prediction pero hindi siya laging tumatama. So at the moment, at December 26, up to date naman yan, ang mga tama ko sa prediction ay sumaabot na ng 10, samantalang medyo sumablay naman is 4. So this one talaga nilalagay ko na parang ano ko rin, disclaimer ko na rin yan. Start natin yung analysis with the standing ng mismong dalawang team na to. So pag tinitingnan natin to, yung standing nila is that yung tropang TG, TNT, sila yung nasa third place, they have an 8-3 win-loss card. So medyo maganda rin yung ano nila, pasok nila pagdating ng quarterfinals. Kasi in the middle of the elimination, parang ano sila medyo sumasablay ng konti kasi nagkaroon sila ng dalawang talo with Ross and SMB. Both are contenders naman. And then, yung huling tatlong laro nila, parang bumawi sila. And then, nagkasunod-sunod na yung panalo nila. So, that is a good sign for tropang TNT kasi nga, tropang 5G kasi may momentum sila going into the quarterfinals. Now, with the case of Magnolia, pag tinitingnan mo yung kartada nila, 6-5, that is medyo mas mababa ng konti. Pero what is alarming sa team na to is that going into the quarterfinals, nagkaroon pa sila ng injury with two of their key player. Now, ang masakit dun sa dalawang key player na yon, pareho sila nasa point guard position. Although si Poli parang lumalaro siya shooting guard, siya pa rin yung parang ikatlong backup na point guard para sa Magnolia. So the first one, yung medyo masakit talaga is nawala si Jerome Lastimosa. Now that is a high level sprain yata yung nangyari sa kanya. So hindi tayo sigurado kung makakalaro siya this game. Kasi pag high level sprain, minsan inaabot siya ng isang buwan bago ka makabalik. Yung kay Poli naman, ang alam ko hamstring injury yun nakuha niya ng December 15. So pareho yung December 15 si Jerome at saka si Poli yung laro nila sa Bahrain. So, kay Polly, December 15 nangyari yun, hamstring. Ang alam ko kasi sa hamstring, wala talaga siyang, wala talaga siyang, yung talagang gamot, more like treatment lang to, kaya pinapahinga. So, for the last 12 games, hindi naglaro si Polly, napilitan si LA Tenorio na maglaro as a point guard. So, hindi natin alam kung this is December 27 na, so meron ng 12 days na nakaraan mula nang nangyari yung hamstring. So, there's a good chance na baka maglaro si Polly dito At least kailangan kasi maglaro siya kasi kailangan ng point guard ng Magnolia Templado on this game. And this is a very crucial game kasi twice to win sila. At yung TNT kailangan isa na lang ipanalo. Going into the seeding, makikita natin na yung tropang 5G is nasa third, although pareho sila ng win-loss standing ng Ross. Nakuha nila yung third seed kasi tinalo sila ng Ross sa game nila ng nakaraan sa out of town yun, naalala ko. And then ito naman Magnolia Templado, despite na medyo lumaylay yung mga games sila ng patapos yung quarterfinals, umabot pa rin sila sa 6th seed because of the quotient system. So mas maganda yung quotient system nila even if sabihin natin ang record nila is nasa 6 and 5. So yan ang magiging seeding nila. So tropang 5G will be twice to beat and then yung Magnolia Templados naman twice to win sila.
Okay po, diretso na tayo sa tinatawag nating tail of the tape at sisimulan natin ito with the history. Na yung history parang trivia lang to bago tayo dumiretso sa actual analysis of the numbers. Now, pagdating dito sa history nila, ito medyo malayo yung history ng dalawa na to. Ito medyo nahirapan ako hanapin to kasi wala ka talaga makita sa mga website pero makikita mo siya pag tinatanong mo yung Gemini AI, yung AI na yon. So magsasabi siya. Now in this case medyo nahirapan siyang ilabas kasi nalilito siya sa tanong eh. Nung tinatanong ko kung ano yung history between Tropang 5G at saka Magnolia Templados, parang hindi niya malaman kasi alam mo yung Tropang 5G, I think binili nila yung franchise ng Pepsi. So yung Pepsi parang 1990 yata yung pumasok, mga ganon. So medyo matagal. So 1990s pa to. Ito naman Magnolia Templado, syempre nanggaling to sa Pure Foods franchise. So hindi niya malaman kung talagang kasama na yung from the very start na pumasok yung franchise. Of course, Tropang 5G came from Pepsi. Ito naman yung Magnolia came from Pure Foods. Pure Foods to eh. Kaya ito nakikita natin to, hindi siya masyado sigurado. Pero nagbigay pa rin siya ng record na in the 200 plus games na nilaro nila since 1990s, ang win ng Tropang 5G, this is for the franchise I think, is at least nasa 115. Samantalang yung Magnolia, kasama na siguro dito yung Pure Foods, is 120. So medyo lamang yung franchise ng Magnolia as compared to Tropang 5G. So that is the history of these two. Now, going to the very recent game nito, ito yung laban nila. Ito yung pinakauling laban, December 21 lang to. So medyo sariwa pa. So ang nanalo dito is Tropang 5G and then ang natalo is of course Magnolia 83. But take note, ang nangyari kasi dito, wala na yung dalawang point guard ng Magnolia at napilitang lumaro si Eli Tenorio as a backup point guard. Now, hindi ko naman question yung talent ni Eli Tenorio as a point guard kasi medyo legend na rin yan as a point guard. Pero ang problema lang, even if he's actually considered physically fit na maglaro, yung game shape niya is questionable kasi pag hindi ka na naglalaro na kasabayan yung mga kalaban, yung talagang kalaban, nawawala yung yung mga senses mo, medyo nagiging dull kaya yung game shape niya noon talagang medyo kinalawang na ng konti. So that is naman understandable naman. Hindi enough na sabihin natin na nagpa-practice naman yan kasama yung mga kakampi niya eh. Hindi pwede yun eh. Iba yung nagpa-practice ka sa kakampi mo, kasama yung kakampi mo at saka yung nagpa-practice ka na talagang laban na. So in this case yung pagiging physically fit niya to play as a point guard is not in question pero yung game shape niya is of course questionable. Now na na-discuss na natin yung history, pupunta na tayo sa actual numbers. Ito yung statistic na pagbabasihan natin. So, this is yung part 1 ng pinagbabasihan ko ng prediction. Kasi merong part 1 and part 2 yan eh. So, yun yung medyo mahalaga doon. So, yung part 1 will be the team performance, kung ano yung performance nila according to the numbers. So, what I'm going to show is tatlong graph. And again, sasabihin ko muna yung nito, yung mga pinaka-legend. Yung on the left side, that is Tropang 5G. And on the right side, that is Magnolia Templados. Now, yung parting green dito, that is the team that is being discussed. And then, yung parting pula naman na nakita mo sa graph, ayun yung mismong performance ng mga nakalaban nila. So, meron tayong tatlo dito. So, simulan na natin sa average team score. Now, yung average team score, nilalagay ko to dito kasi dito malalaman ko yung talagang average nila sa 11 games na nilaro kung ano ba yung pinaka-average na score nila. And also, isasama natin yung mismong sa kalaban. Now, pagdating sa Tropang 5G, if you actually look at it, ang average team score nila for the 11 games, kasama na yung talo at saka panalo, that is 102. Samantalang inaalaw naman nila yung score na para sa kalaban is only 94. So, ang difference niyan is 8 points, medyo malaki, which means parang medyo mas dominant sila ng konti sa mga panalo nila. So, pagdating naman sa ang ibig ko pala sabihin, mas dominant sila sa lahat ng laro nila kasi 8 points to eh. So, kasama na yung talo pala dito. So, pagdating naman sa Magnolia Templados, ang average team score nila is 93 at ang inaalaw naman nila sa kalaban is 91 na 2 points lang ang differential, which is actually good na rin kahit paano kasi may lamang din sila. So that is the average team score. Now, pag tinitingnan natin yung nito, yung dalawang numero dito, makikita natin na yung Tropang 5G is more of points oriented kasi mas marami silang na-score eh. And then at the same time, medyo mababa yung score ng kalaban so hindi mo rin matatawaran yung defense nila.
Sa Magnolia Templados naman, medyo mas low scoring yung dating ng team nila, hindi sila umaabot ng 100. Pero yung team naman na kinakalaban nila kahit paano nalilimit nila sa 91. Pero dito makikita mo pala magkakaroon na ng problema kasi I think TNT at saka yung Magnolia are both defensive team pero mas maraming scoring threat pagdating dito sa TNT. So that is the analysis for the average team score. For the second graph na i-discuss natin, ito naman yung graph ng average score against a contender. Ito kasi kailangan to kasi makikita natin yung character ng isang team kung paano siya makipaglaro o kung paano siya mag-perform against a contender. Yung contender, ito yung sumasama sa quarterfinals. So I consider them contender lahat. So dito pagdating sa tropang 5G 98-97, so halos dikit lang. Ibig sabihin pag nagkakaroon sila ng kalaban na medyo contender din, hindi ganoon kadali para sa kanila. Kasi 98-97 lang So 98 ang na-score nila and then 97 naman yung pinapa-score nila para sa contender na yon. So medyo dikit na dikit. Pagdating naman sa Magnolia, dito sila medyo dihado. Pag contender yung kalaban nila, 88 lang yung na-score nila, average to, and then 91 naman yung kalaban. So, ibig sabihin, may chance na may mga contender sila nakakalaban na natatambakan pa sila. O kaya mas marami silang talo. So, that is for the second graph, the story of the second graph. For the third and the last graph, ito naman yung performance ng mismong team sa mga panalo nila. So nilalagay ko to para makita natin kung dominante ba yung pagkakapanalo nila sa mga natalo nila na team. So pagdating dito, yung tropang 5G, ang nakalagay dito, average team score nila pag sila nanalo is 108 at yung kalaban naman nila is 93. So that is a difference of 15 points, medyo malaki. So, ibig sabihin, dominant yung mga pagkakapanalo nila, tambakan. Pero syempre, iniisip kasi natin, yung katulad ng nakita natin kanina, yung sa mga against contender, medyo mababa lang ng konti yung lamang nila. Ibig sabihin, kaya umabot to ng 15 points kasi yung mga hindi contender na team, katulad ng Terra Firma at Titan Ultra, yung mga ganong team, malalaki talaga yung lamang nila doon, kaya umabot ng 15 points. So, yun nga, yung comparison to ng ito yung winning score nila, pagdating naman yung sa contender, medyo dikit lang. So, that is the interpretation of that one. Pagdating sa Magnolia, 97 ang average team score nila pag nananalo. So, medyo mababa talaga to And then, 87 naman yung inaalaw nila dito. Now, merong ibang pang interpretation to. Alam ko ginagamit to sa mga sabihin na lang natin sa sugal. Pero, yun nga, inuulit ko, hindi ako nag-endorse ng sugal talaga. Pero, hindi ko naman pinipigilan kasi naman yun buhay nila yun Wala akong pakialam sa buhay nila. So ako lang, that is only my preference. Pero itong mga numbers na to, you can actually use this kung alam mo hindi lang talaga ako mahilig sa mga ganon. So ito, balikan natin to, 97 and then 87, 10 points average kapag nananalo sila, which is also impressive. Now, na-discuss na natin yung tatlong graph na to. We're going to summarize kasi ito yung part 1. Now, based on the three graph na pinakita ko, madali naman makita TNT has the advantage pagdating sa performance ng team nila sa numbers. So, yung tatlong graph na yun, mukhang lamang sila sa tatlo na to. So, therefore, I will give the edge to TNT para sa part 1, tail of the tape, on this matchup. So, TNT gets the win on the tail of the tape. Yung part 2 ng analysis natin will be the player matchup from the point guard up to the center. So, we're going to start first with the point guard. Ang matchup natin na pagtatapatin ko dito will be of course, si Pogoy and then si Baroka. Now, ito sa matchup na to ay sa laban na to, hindi ko alam kung maglalaro si Polly. Si Jerome Lastimosa, baka hindi. Kasi kung high level sprain yun, malamang talagang ipahinga yun Pero si Polly, malamang, I think palaruin siya May chance ng palaruin kasi hamstring yun Although yung hamstring dapat pinapahinga yun ng at least isang buwan. Alam mo, playoffs to Kung mukhang kakayanin naman, baka pwede na rin palaruin. Pero kung talagang hindi kaya, yung Brant, o yung sabihin natin yung pinaka-load ng pinaka-point guard will be taken up by Baroka and then followed by Tenorio and then of course si Alparo nandun din, pero si Alparo hindi naman, yung level niya ngayon hindi pa ganun kataas hindi pa talaga pang playoff level so if that is going to be a match against Pugoy and Baroka, makikita natin based on the statistic na nakalagay dito. Actually, ang ganda nga ng statistic ni Baroka, nagulat ako akala ko hindi siya naglalaro. Pero still, if this is a matchup
o point guard between Pugoy and Baroka, I will give the edge to Pugoy. Makikita naman na medyo may advantage siya. At the same time, medyo mas bata siya ng konti. So, pag oras nagkaroon ng takbuhan dito, medyo, siyempre, hindi na rin naman natin masisi. Nagkakaedad na rin si Baroka. Medyo lamang na rin si Pugoy dito. So, for the point guard match-up, ang ilalagay ko dito may edge is going to the TNT, that is RR Pugoy. For the second matchup na gagawin natin, ito yung matchup ng mga shooting guard. Ang pagtatapatin ko dito, si Reynang Batak at saka si Javi De Leano. Now, si Javi De Leano, maganda yung performance niya ng mga unang part ng conference pero siguro medyo napag-aralan na rin ng mga ibang team kung paano siya babantayan. And at the same time, I think naka-apekto yung mga pagpasok ng mga bagong player kasama siguro si Chris Kun. Kasi parang pareho sila ng posisyon na nilalaro at saka parang pareho rin sila ng galaw. So nagkakaroon tuloy ng problema. Minsan yun ang yun yung gamble pag nagpapasok ka ng bagong player from the middle of the conference. Pero still, I think siya pa rin ang pinakamalakas na shooting guard dito para sa Magnolia Templados. And then itatapat ko siya kay Reynan Batak who also plays as a point guard sa TNT. Pero mas alam ko mas shooting guard to Now, kung comparison lang ng statistics, syempre mas makikita natin na lamang talaga dito si Nambatak pero hindi naman ganun kalayo. Hindi ganun kalayo yan Medyo okay lang naman. Pero basing on the performance sa pinakita nila sa mga nakaraang games nila, I will still give the edge to Reynan Batak na siya yung mangingibabaw dito pagdating siya shooting guard matchup. So TNT will also take the edge pagdating sa shooting guard with Reynan Batak. For the third matchup, ang labanan na to ng small forward, ang pagtatapatin ko dito ay si Calvin Optana at saka si Chris Kun. Now, pwede ring sabihin na instead of Chris Kun, mukhang maganda yung pinakita kasi ni Andrada ni Andrada dito So, pero si Andrada kasi medyo untested pa rin at saka hindi pa rin masyado na i-scout kung paano yung laro. Pero, pwede, maganda yung laban nila dito. Pero in terms of statistic, pag nakikita natin, walang duda, ibibigay ko yung edge dito kay Optana kasi una, siya yung medyo season veteran na rin at saka siya na rin yung parang isa sa pinaka-leader ng TNT. So, ang nalabanan ng small forward with the matchup, I will give the edge to TNT again for the small forward position with Optana having the edge against Chris Kun or kahit sabihin natin kung ilagay natin dyan si Andrada, nasa kanya pa rin kasi medyo maganda talaga yung laro ni Optana. Although yung mga nakaraang laro niya ngayon hindi nga ganoon kaganda kasi parang may injury siya, still siya pa rin nakakalamang sa matchup na yon. So that is going to be Calvin Optana for the small forward position. TNT again takes the edge in the small forward position. For the fourth matchup, ito naman yung para sa power forward. Ang pagtatapatin ko dito is si Kelly Williams and then of course si Sab Lucero. Now, dito sa statistic pala, makikita natin na lamang dito si Sab Lucero. So, sa kanya ko ibibigay yung edge sa laban nilang dalawa. Ang talagang naibibigay ni Williams ngayon sa TNT is yung leadership and stability which is, alam natin pagdating ng playoff, kailangan mo yung veteran presence Saka yung leadership. And that is going to be provided by Kelly Williams. Talagang wala ka na masabi sa player na to. Nagulat nga ako na 43 na pala to pero maganda pa rin yung laro na pinapakita niya. Pero kung one-on-one matchup nila against Sab Lucero will have the edge on this laban. So, mas mataas yung statistic niya at syempre mas bata siya. And he also provides the energy pag medyo matamlay ang energy ng Magnolia, parang siya na rin yung nagbibigay. So, it was actually a good thing na na-retain nila si Sab Lucero kasi ang laki ng naitutulog nila sa kampanya nila. So, Magnolia takes the lead on this, takes the edge on this one para sa matchup, para sa power forward. And finally, for the center position, ang matchup na pagtatapatin natin dito, it's going to be kay Poy Eram and then Ian Sanggalang. So, nang na-injury si Poy Eram, medyo matagal din siya nakabalik. Actually, bumalik siya I think, ng November, yung parang yung laban yata nila ng against Rain or Shine, pero wala siyang masyadong ambag. Kahit yung mga iba pang sumunod na games niya. Pero I think nakabalik na yung form niya nang naglaro siya sa SEA Games. Pag tinitingnan mo yung statistic, halos wala pa siya talagang naiambag dito. So, parang hindi updated yung statistics sa PBA website Hindi ako sure kung na-update talaga. Alam ko nakapaglaro na to ng pangalawa pangalawa sa PBA.
Pero take note, hindi muna natin titingnan to based on the statistics. Ang maalala ko lang yung performance niya mismo sa SEA Games, which is actually maganda. So, si Ian Sangga lang naman, yung mga nakaraang games niya, medyo nagsasag siya ng konti eh. Parang nakukulangan ako. So, pag eras na pinagtapat mo yung dalawa na to, even if sabihin natin yung wala siyang si Poy Eram is wala pang masyadong pinapakita this conference. I think it will still give the edge to Poy Eram. Mukhang nakabalik na siya from his injury. So, yung center position matchup, I will give the edge to TNT again. This is for the center position. At yan po natatapos yung ating matchup ng player. Bibigyan na natin ng summary. So, sa laban na ito, even siguro kung sabihin natin si Lastimosa at saka si Polis walang injury, talagang medyo nakakalamang yung TNT. Matagal nilang binuo yung team na to kaya powerhouse din sila. Kung mapapansin mo, lahat ng nasa matchup na yun is puro na veterano. Kaya medyo sanay na sa lalo na sa playoff. Now pagdating naman sa Magnolia, they are still a team na parang nagbinubuo pa lang. If you notice ng conference na to, dinagdag nila si Chris Kuhn, which is a good addition. And then sinay nila si Andrada, yung draft nila, which is also a good addition. Maganda yung dalawa na yun eh. So, yung epekto ng dalawa na yun, hindi pa talaga mararamdaman this conference. Siguro sa mga darating pa na conference habang dinedevelop nila yung chemistry sa mga kasama nila. So that is pagdating sa part 2 yung player matchup, walang duda, TNT will also get the edge against Magnolia. Okay po, punta na tayo sa third part ng ating vlog. Ito yung tinatawag kong game plan. Dinidiscuss ko dito yung offense at saka defense ng dalawang team. Now let's start with TNT. Sa offense nila, ang kailangan nilang tutukan dito is attack nila yung backcourt of the Magnolia Templados kasi medyo pila yung Magnolia doon eh. So si Baroka lang yung talagang medyo talagang magiging problema. Siyempre pag napagod yun, papalitan yun. And then of course si Tenorio, even if magaling naman na point guard yun, yung game shape niya is still medyo questionable. Hindi basta bumabalik yun eh. Kailangan doon ng maraming games para bumalik yung mga senses mo na sa paglalaro mismo. So, kaya nilang atakihin yung backcourt na to. So, dapat mag-focus sila on that part. And then another thing na offense na dapat ilagay nila, yung kailangan mag-dominate sila sa inside kasi medyo lamang sila dito eh. Si Sanggalang is medyo hindi maganda yung nagiging laro niya ng mga nakarang games. Babalik na rin of course, si Poy Eram at maganda na yung nilalaro niya. I think nakabalik na siya from injury. And of course, nandyan pa si Galinato. Lamang na lamang sila dito. They can actually dominate the inside and then they can also attack the backcourt of the Magnolia. At pag ginawa nila yon, lamang na sila sa offense. Pagdating naman si defense, ang kailangan nilang gawin dito is clamp down lang yung dalawang main point guard. Now, minsan kasi minamaliit natin yung point guard pagdating sa position ng mga basketball, pero napakalaga na kailangan may magaling ka ng point guard. Now, if you notice na medyo iniinda nga nila yan, pag napigilan nila yung dalawa na to, mahirapan dito makagawa ng talagang maayos na play yung Magnolia. And by doing so, malilimit din nila yung offense neto. So that is for the offense-defense plan for TNT. Sa gameplay naman ng Magnolia, pag tinignan natin yung magiging offense nila, ang kailangan pagtuunan nila dito yung stability of the point guard position. Now, hindi pwedeng si Tenorio at saka si Baroka yung magmamando dito kasi talagang medyo mahirapan sila ng konti. Si Alparo, yung isang point guard nila, pwede magamit. Yun nga lang, medyo questionable din eh kasi pwede natin sabihin na yung level niya is pwedeng hindi pa pang playoff. Now, hindi ko alam kung maglalaro dito si Poly. Ang expect ko, may chance na baka paglaruin siya because baka naipahinga na yung hamstring. So, kahit sa game na to, baka maglaro na rin siya. So, ngayon pa lang dapat magkaroon na ng contingency yung Magnolia for at least this game kung meron silang makukuha pa na ibang pwedeng mag-point guard. Now, hindi na nga ako magugulat kung pati si Chris Kuhn gawin nilang point guard kasi alam ko yun eh, point forward yun eh. So, baka yun ang gawin nila na kahit paano for contingency lang para may backup din sila. Gamitin na rin nilang point guard si Chris Kuhn na I think pwede naman siya maglaro eh. Point forward yung isang yon. The other one sa offense yung tinatawag natin consistency sa shooting, especially sa outside. Kasi mahirap sila mag-dominate sa loob with Sanggalang na medyo struggling. And of course si James Lapot na parang mukhang hindi mo talaga maasahan. Ako ay actually hayon Lapot ng beginning of the conference at natutuwa ako na binibigyan na siya ng playing time ni Eli Tenorio pero
In the last game, yung mga game na nakita ko sa kanya is still the same eh. Medyo uncoordinated pa rin siya eh. Now, hindi ko alam kung that can still be improved. Pero hopefully improves kasi sayang. Kasi he's now getting the chance na from LA Tenorio na hindi binibigay sa kanya ng panahon na nakupo pa si Chiti Bactilero. So, tingnan na lang natin what will happen kung si Lapot ba is magpakita ba dito. Pero yun nga lang, yung katulad ng sabi ko kanina is very uncoordinated pagdating sa mga galaw niya. Para siyang isang dancer na pareho may kalawang paa. Yun ang dating niya sa akin. Kaya yung offense dito sa Magnolia, they need to actually be consistent on the outside shooting kasi mahihirapan silang mag-dominate on the inside. So, yan ang pinakasusi nila. And then pagdating sa defense, eto medyo nahirapan ako maglagay dito eh. Kasi sino ba pipigilan mo sa TNT na ang daming weapon yan? So halos lahat ng position meron siyang weapon. So pag ganito na lang, ang siguro ang pinakadepensa mo na lang dyan, ang gusto mong pigilan na isang tao, that will be Calvin Optana. Kasi siya yung pinaka top scorer or scorer nila. At saka parang siya rin yung nagsiset ng pace. So that is going to be for the defense. Pero diyan nahirapan ako nahirapan ako hanapin kung sino ba sino ba yung pipigilan nila dito. Pero pigilan na lang yung pinakamataas yung scorer, that is Calvin Optana. So that is going to be the game plan for Magnolia Templado. Sa large part ng vlog na to, ito yung pag-uusapan na natin ng verdict. Now, yung verdict na to, katulad ng nasabi ko, I will base it on the part 1 and part 2. So, yung part 1, yung tail of the tape, that is according to the numbers, ang lumamang talaga doon TNT. At pagdating sa player matchup, lumamang pa rin yung TNT. Kaya medyo, medyo lamang talaga siya eh. So, ang odds sa binigay ko dito is actually 53-47. So, ang pinaka-final verdict ko dito kung sino yung tingin ko mananalo, I think ang mananalo dito will be TNT. Mananaig sila dito eh. Kasi in the first place, yung team nila is already buo na. I think wala nang injury. It's also a powerhouse. And then they are facing Magnolia na medyo may mga injury problems na in the period of adjustment pa tong Magnolia na to eh. Another thing, yung pinaka-reason dito kung bakit pipiliin ko yung TNT ng manalo to is that this is the same reason yung sinabi ko sa game against Ross in Meralco. Kasi yung dalawa na yon, sabi ko, yung Meralco is actually a better team as compared to Ross. Sa tingin ko lang that is my opinion only. In paper, sila yung parang mas malakas. Pero because of the record of Yang Yao na magaling na closer pagdating ng mga ganitong series, sila, yung Raynor Shine ang pinili ko doon. And I'm going to do the same with this one. Pagdating sa mga closing ng isang series, maganda rin yung record ni Chot Reyes. So, difference lang, mas malakas yung team niya. So, malakas na nga yung team niya and then magaling pa siya na closer sa mga ganitong series. So, medyo mahirap talaga makita na matatalo yung tropang TNT rito eh. So, in this case, for the win, I will give this one to Tropang 5G TNT. Iko-close nila yung series na to in game 1 and they will move on to the semifinals. So, that is my verdict. And again, paalala ko lang, that is only an opinion. Opinion ko lang yan. Pwede rin mabaliktad. Balay natin, bilog ang bola. At dyan po nagtatapos ang vlog na ito. At again, hindi ako magsasawa ipaalala na opinion ko lang to. This is only for content. And at the same time, hihingi pa rin ako lagi ng paumanhin na kung minarinig kayo na ingay ng bata, tilawak ng manok, taol ng aso, sa kakapitbahay ko yon. Hindi ako mahilig sa manok. Hindi ako mahilig sa mga panabong. Yun nga, hindi ko na lang talaga inuulit kasi medyo nakakapagod pag paulit-ulit mo nire-record. Again, pasensya doon. Kaya isinama ko na yun sa vlog ko, parang kasama, na yun, identity na yun ng vlog ko. Again, thank you very much for listening. Till next time. Okay po, marami pong salamat.